dito pa rin sa Jana Vlogs. Ayan, pag-uusapan natin kung pwede bang i-divorce na kahit hindi mo alam. Ayan, itong Pilipina-Pakistani couple, nag-divorce ang kanyang husband na hindi niya alam. Pwede ba ito dito sa Pakistan? So, bago ang lahat, i-subscribe nyo muna ang ating B-Vlog, Jana, at i-share at mag-comment na rin kayo kung gusto nyo magtanong. Ayan. So, diretso na tayo kung pwede bang i-divorce na hindi mo alam. Dito, pwede silang mag-file ng divorce kasi bansa nila ito. Pwede silang mag-file ng divorce sa'yo sa kung saan na-process yung kahit hindi doon sa pinagkasalan nyo na lawyer, pwede silang mag-file ng divorce kahit any lawyer. But, hindi po yan mag-grant kung hindi ka nakaperma. So, kung nag-grant sa kanya yung divorce at hindi mo alam at wala kang perma, pwede kang pumunta dito sa Pakistan at mag-file ka rin ng complaint sa kanya dahil bakit hindi pinaalam na ikaw ay dinivorce niya. So, yun ay pwede mo siyang habulin, pwede rin na mahabol mo yung kasal mo sa kanya. So, sa lahat ng mga nagtatanong kung pwede lang ba na ma-divorce ka ng kahit wala kang perma, hindi po pwede. Kasi sa divorce kailangan may perma ka doon. Kasi nga sa kasal, ikaw din ay pumirma. So, kung i-divorce ka ng iyong partner, kailangan din ang iyong perma kahit nasa ibang bansa ka. So, kung hindi mo alam at i-divorce ka niya, ang sabi niya, dinivorce ka na niya, ang kailangan mong hanapin ay kung yung papel ay nasaan. Kung wala siyang maipapakitang papel, ibig sabihin niyan, yung divorce na sinabi niya ay hindi po yan granting sa inyong dalawa dahil ikaw ay foreign. So, dito kasi, pwede silang mag-divorce, pag verbal, ayan, yung sinasabi nilang talak, 3 times na sabihin nila yan, pwede na nilang i-divorce, pwede na nilang hiwalayan yung kanilang asawa, but kailangan pa rin yun ng legal process. So, pagkatapos niyang sabihin ng ganun sa'yo, pwede na siyang mag-file doon na legal process para ikaw ay ma-divorce. Pag ikaw naman ay walang alam at ginagawa lang niya on his own, hindi po yan mag-grant sa kanya dahil wala ang iyong perma. So, pwede mo siyang habulin sa bahay niya kung saan man siya at hambalusin, ganun. So, pwede kang mag-file ng complaint sa kanya, any lawyer, na dito sa Pakistan, especially, pagka ikaw ay hahabulin mo siya, kasi hahabulin mo yung rights mo. So, kailangan pumunta ka dito at mag-file ka ng complaint sa kanya. Alam mo yung ID niya, yung siguro naman alam mo yung ID niya at saka yung passport niya. Kailangan yon para ma-determine kung sinong tao ang i-divorce mo. Baka hindi ibang tao yung ma-divorce mo. Example na lang. So, kailangan alam mo yung pangalan niya, yung passport niya, may copy ka at mayroon kang copy sa kanyang ID para ma-determine talaga na yung tao na yun ay yung partner. At yung marriage contract kung saan meron kayo. At dapat yan ay nakaregistered yan sa NADRA. So, dapat yung marriage contract mo nakaregister yan sa NADRA para malakas ang habol mo. Pag kasi hindi yan nakaregister sa NADRA, mahina ang habol mo dyan. So, pero kung alam mo naman ang bahay niya, pwede mo siyang puntahan at bilisan yung paghahabol sa kanya. Pwede mo siyang file ng danyos, ganyan. Kasi nga, pang-iinsulto kasi yun pag sinabihan ka ng divorce na hindi naman siya nagbigay sa iyo ng papel, kumbaga. So, pag yan ay nag-process talaga siya sa lawyer, yan talaga ay nasa lawyer yung yung resulta kung magagrant ba sa kanya yung kanyang hinihinging divorce. Kasi kailangan din yan ng grounds. Yung grounds dapat na may grounds kung bakit siya. Pero kasi dito sa Pakistan, madali lang sila, kung gusto nilang mag-divorce, madali lang yan. Pero kailangan nilang magbayad sa'yo after ng divorce. Kailangan kanila bigyan ng pera after sila mag-divorce sa'yo. Kasi hindi nyo pinag-usapan kumbaga. Siya lang yung nag-initiate ng divorce para sa'yo at hindi mo alam. Ito lang sa mga hindi niya alam,
ito kasi nagpapayo sa atin, hindi niya alam na i-divorce daw siya. Ang sabi ng partner niya, dinivorce daw siya, at sabi naman ng pamilya ng lalaki, tapos na daw yung divorce. Paano matatapos kung wala namang papel na maipapakita? So, kailangan talaga legal process, kasi hindi pwede na sipain ka lang. Ganun-ganun lang yun. Kumbaga, hindi pwede na ganun na pinakasalan ka, tapos i-divorce ka lang na hindi mo alam na nagsasama pa kayo at hindi mo alam na i-divorce ka na pala. So, may laban ka dyan. Pag pumunta kayo sa Pakistan, dalhin mo lahat ng mga papel mo at dito ka mag-file ng complaint para sa kanya kung bakit ginawa niya yan. At pagkatapos niyan ay ang magdesisyon yan ay yung lawyer. At kung ikaw naman ay malakas yung grounds mo na bakit dinivorce ka, pang-iinsulto kasi yan na dinivorce ka nang hindi mo alam na nagsasama pa kayo, napakawalang hiya naman ng tao na ganun, na nagsasama pa kayo, okay pa kayo, nag-away lang kayo ng minsan, tapos siguro itong tao na to ay mayroong spare, kumbaga mayroon siyang meron ba siyang pamalit agad, kaya kailangan, feeling gusto niya na ma-divorce ka agad niya yung first wife niya kasi gusto niya ng Filipina. Kasi dito kasi sa atin sa foreign na code natin sa Pilipinas, pwede lang mag-asawa ng isang beses sa isang Pilipina. So pwede lang yung kasal mo, example yung kasal mo, una kang asawa ng example yung partner mo, ikaw lang ay yung pwedeng ma-register sa atin sa embassy, ganon. Hindi pwede yung pangalawa niyang kasal na Filipina na i-register niya pa rin sa ating embassy. Hindi na pwede yun kasi sa ating code ay isang asawa lang ang pwedeng i-register. But sa iba naman na sa ibang kumbaga sa ibang city sa atin, example yung sa Islam na pagkakasal, meron yun, merong 4 times pala na pinapayagan na mag-asawa, but pwede lang yan doon ma-register sa opisina kung saan yun yung nakatuka sa city kung saan nandun kayo nagpakasal, kumbaga sa Islamic way. So yun ay pwede, pero pagka sinabihan na usapin ng pagrehistro doon sa embassy, isang asawa lang ang pwede niyang i-register sa embassy. So kailangan niyang mag-divorce para kung siya ay magpapakasal ulit ng Filipina, yun ay pwede niyang ma-register sa atin sa bansa kung nasaan yung Filipina ay papakasalan niya. So para sa nagtatanong sa atin about sa divorce na sinabihan siya ng divorce ng kanyang asawa, na sinabi ay tapos na daw yung divorce, sabi din ng mga pamilya niya, ng asawa niya, na tapos na rin ang divorce, ay hindi po yan magagrant not until hindi ka nakasign at hindi mo nakita yung mga papel na dapat ay mga stamp yan, at hindi rin yan magagrant kung hindi yan na-register sa NADRA na siya ay nag-divorce sa'yo. So malaki yung process, malawak yung proseso, hindi pwede yung gawin nila yung gusto nila na sila lang ang may gustong i-divorce ka. Hindi po ganun yun. Hindi po pwedeng ganun. So may laban ka kasi iba yung patakaran ng pag nag-asawa ng foreign, kasi pag verbal kasi yun yung mga lokal, yung mga kalahi nila na pwede nilang i-divorce sa verbal way. Yung pang magsasalita lang ng pang-divorce, ayan. So, pwede yon sa verbal. Pero sa mga foreign, hindi pwede. Kasi nga, yung pagkasal sa mga foreign, hindi nga din pwede yung blessings lang, yung nikah. Hindi rin yun pwede. So, kailangan talaga sa court magpakasal. At then, kung gusto man mag-divorce, kailangan din dun sa court. Hindi pwede yung verbal lang din ang magpagsasalita. Dahil yung kasal na ginawa nyo ay hindi verbal. Yung kasal nyo ay ginawa sa court talaga. So, kung kasal ka ng blessings, yung sinasabi nilang nikah na blessings lang, yun pwede kang i-divorce noon sa salita lang din. But kung nagpakasal kayo sa dito sa court, yan ay hindi pwedeng verbal. So sana naintindihan at nasagot ang tanong ng ating followers, at sana ay inyong i-share ang ating video para naman ay makatulong sa iba na may mga katanungan na katulad